Good news naman po para sa mga OFWs, ilang reforma para sa ikagaganda ng buhay ng mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa ang layong simula ng pamahalaan, katuwang ang Department of Migrant Workers. Ang buong detalye alamin natin sa report ni Zai Chua, live mula sa Batasang Pambansa. Zai. Pinuri ni Speaker Martin Romualdez ang mga reforma para sa mga manggagawang Pilipino sa bansa. Malugod na tinanggap ni Speaker Martin Romualdez ang mga reformang inilatag ng Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipino domestic helper. Patunay aniya ito ng totoong malasakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan at dignidad ng ating mga makabagong bayani. Ayon kay Speaker Romualdez, ang papel na ginagampanan ng mga Pilipinong domestic helper ay may pantay na halaga na karapat-dapat sa patas na sahod. Ang mga reforma aniya ay hindi lamang para tiyakin na makapagpapadala ang mga OFW sa kanilang mga pamilya, kundi itaguyod din ang dignidad ng trabaho bilang mga miyembro ng lakas pagawa sa bansa. Ilan sa inaasahang reforma ang pagtaas ng buwan ng minimum na sahod ng mga Pilipinong kasambahay sa $500 mula sa $400. Ito ay epektibo 60 araw matapos ilabas ang opisyal na direktiba at isasama sa lahat ng kontratang ipoproseso ng DMW. Inilunsad din ng DMW ang libreng taunang medical check-up, mandatory Know Your Employer video call bago lumagda ng kontrata at digital monitoring system na tinawag na Kamusta Kabayan para sa regular na pagsubaybay sa kalagayan ng mga manggagawa. Magkakaroon din ng mas mahigpit na housing standards ng mga recruitment agency at mas istriktong whitelisting policy para matiyak na maayos at legal na ahensya lamang ang makapagpapadala ng manggagawang Pilipino sa abroad. Dagdag pa ng liderato ng Kamara, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng tunay na malasakit ng pamahalaan sa mga OFW upang matiyak na sila'y tinatrato ng makatao, makatarungan at may dignidad ng kanilang mga employer. Para sa taong 2026, ipinanukala ang mahigit 10 bilyong budget para sa DMW, kabilang ang 1.2 billion pesos para sa programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund at 1.3 bilyong piso para sa Emergency Repatriation Program. Samantala, ang OWA ay makakatanggap ng 3.45 bilyong piso kung saan 2.42 bilyong piso ay nakalaan para sa mga programang panlipunang proteksyon at kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya. Princess, binigyan din ni Speaker Romualdez na nararapat lamang na pahalagahan at parangalan ang mga bagong bayani sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kanilang kapakanan at dignidad. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.